desperate moves, tinawagan ko yung kaibigan namin, na kaibigan niya, na Christian. So, Oo. naghingi ako ng tulong for counseling na baka maging ano pa nila, mapalawak nila yung pag-iisip ng asawa ko. Kasi gusto ko i-work eh. Gusto ko Yeah. i-work yung marriage namin. Ginagawa ko ako yung nag-e-effort. Ako lang yung nagmamahal actually. Kasi open siya eh. Sinasabi niya sa akin, hindi niya ako mahal. Oh, wow. Okay, wait. Back up tayo. So, nung 10 years kayo na live-in, hindi pa Yes, kasal. diba? Pero nung 10 years na yon, wala pang bad na nangyayari? Was he okay with... Madami na. Kaso lang, syempre, lagi niya akong pinapaniwala na magbabago rin siya. Pagdating ng araw, magiging okay din. So, Until such time na na-realize ko, nako-compare ko yung situation namin sa iba. Halimbawa, mag-asawa sa harap namin, kasi nagkaroon kami ng Bible study. Bible study kami ng friend niya. Sabi ko, baka ito yung oo. makatulong sa amin. So, couple kami. Couple kami. Napapansin ko, bakit ganun yung husband niya sa kanya? Sobrang caring. Parang hindi na ako familiar. So, sobrang tagal namin. So, sobrang lamig niya. Ang tagal niya nang malamig sa akin. Parang naging normal na sa akin yun. Alam mo yan, pero deep inside, hindi ko na-realize ko na yung emotional abuse pala yun. Parang pinapatay ka na, hindi ka na makahinga. Yung anxiety ko parang aparador yan eh, na pinuno mo ng gamit. Pagbukas mo, sasabog na, yung parang gano'n. Parang Oh. gano'n na yung nararamdaman ko. So, what led you na magpakasal after nung 10 years nga kayong pero ganun na nga, mayroon ka na nararamdaman ngayon. So, Madami. what was in your thoughts? And then, paano ka nainganyo magpakasal? Is that Bible kasal study. tayo? Because of Bible study, kasi napaka-hypocrite namin, di ba, na nagba-Bible study ka, tapos hindi kayo kasal. Maaano ka rin eh, parang, oh my God, Parang napaka-hypocrite na na. peer pressure, ano? Yes, parang peer pressure pala, hindi akala ko. It wasn't, Oo, kasal, akala it's peer from pressure. God. Hindi pala, kasi actually, ang dami ng warning sa akin ni God. Ito pang mas flat nun, on that 10 years, 5 taon kami bago magkaanak. Pinilit ko pang magkaanak sa kanya, Ano pa nagpagamot pa. yun? Oh my Yeah, God. nakatatlo pa sa akin, nakakaloka. Tapos, nung kinasal kami, buntis ako sa bunso ko sa kanya. Doon ka na nagpakasal. So, that's the 10th year. Opo, yun nga. So, Tapos, for sure, on our wedding night mismo, Alin? pinapunta niya yung barkada niya sa bahay. So, I was expecting na na baka ito na, magbabago na siya. Kasi pinaniwala niya ako na magkakaroon daw ng konting changes sa kanya. Meron kaming issues. Meron siyang issues about emotional and intimacy. Parang ako yung lagi naghahabol, siya yung laging cold. At saka hindi ko napansin na simula nung pinanganak yung panganay namin, hindi na kami magkatabi sa pagtulog. Mga Hindi. ilang taon yung tiniis ko. I'm so stupid, diba? Nagpakasal pa ako. You were not stupid. You were just in love. You were probably just, I'm just loving. make it Diba? kasi nakakahiya talagang magkaroon ng broken family, to be honest. Walang nangarap magkaroon ng broken family. So, yung mga ate ko hanggang ngayon sinusumbat nila, Na, binarningan ka namin eh. Pag kaya kang saktan ng lalaki, physically and emotionally, hindi ka na dapat nagpakasal kasi ang hirap-hirap walang dito, divorce, ganun. Hanggang ngayon, sinusumbatan nila ako. Sabi ko, hindi niyo ako naiintindihan. Ginagawa ko lang yung role ko. Ginagawa ko ano yung tama. Yun ang yeah. tama pananaw ko kasi I have faith eh. I still consider myself as a Christian. Tapos It's yun na, after how a to. year, Yeah. kinasal na eh. Nakakahiya nga dun sa namin eh, sa D group namin na tropa namin na in-encourage kami sa church. And then